Yung buong mundo po tinatamaan ng ganitong global crisis. Importante po na gumagalaw yung ating mga leaders po sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito tayo mga kababayan sa mga magagandang balita, wag na doon sa mga marites. Malaman yun may tutulong sa ating bansa at sa ating mga mamamayang Filipino. Di ano niya Mr. Maravillas yung good news. Ito siya mga kababayan, breaking inflation rate is slowed down to 3.9% in December 2023. Di ba napakagandang balita? Maganda niyang balita yan, Mr. Maravillas, sa mga naniniwala sa ating Pangulong BBM. Pero anya, Mr. Maravillas, doon sa mga dilawang DDS, saka yung mga dating supporters ng ating Pangulong tumambling kasi hindi na pagbigyan ng personal nilang pakay. Sigurado anya, Mr. Maravillas, na masama yung loob na naman nila ngayon. Yung pagsama po ng kanilang loob at pakiramdam, 6 years pa yan. Kasi yung mga sinasabing malapit na mawala, mapalitan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat man lang yon hallucinations nila. Diba? Ito pa yung isa pang balita. Sabi dyan, BOI makes record 1.16 trillion pesos 2023 investments under PBBM. Sabi po ng trade official, and this is the highest daw in 56 years. Yan po, pinakang mataas sa nakalipas na 56 years. Kita ninyo, ako 57 years na, so pinakang the best ito in 56 years. Pinakang mataas. Maglulupas ayan na Mr. Maravillas yung mga haters. Talagang yun ang mangyayari. Kasi hindi sila magiging happy. Yung happiness naman po mga kababayan, sabi nga natin many times, it is a choice. Pinili nilang maging mapait. Ang kanilang buhay po, choice po yung maging masaya. Pati yung pag-angat sa buhay po, choice. Pag laging negative po, yung laman ng ating isipan, lahat malas ang ang darating sa ating buhay, kamalasan po. Ganun lang yan. Pero pag lagi tayong masaya po at positibo sa pananaw, lapitin tayo ng biyaya. Ganun po mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Nasa Toyota Innova po tayo. Dito tayo nagpa-program mga kababayan. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. Para makatipid kayo, dito na kayo magpa-booking sa amin. And bills payment po for Meralco Bills, PLDT, and etc. Yung aming Colossal Fitness Gym, matatagpuan po sa Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City. For your inquiries, contact niyo po yung aking anak, 0966-802-0949. Ito po yung aming brand new Toyota Innova. Lagi na pong matao dito sa amin sa Colossal Fitness Gym. Ayos ba? Ayos na aja Mr. Maravillas. So inggitan naman natin pa yung mga anti-Marcos, lalo na yung mga dilawang DDS na vloggers na lahat mga paninira at chismis man lang ang nilalabas nilang mga content. Di ba? Pero marami ring nauuto.
choice din po mga kababayan yung magpaloko sa mga loko-loko. Kung yun ang gusto ninyo, doon kayo masaya. Di ba? Doon kayo. Tingnan natin kung ano yung kapakinabangan na yun po inyo pong makukuha sa pakikinig sa mga marites po dito sa social media. Di ba? So ito yung report mga kababayan ng Philippine Statistics Authority. Yung inflation po noong December nag-slow down further. Mula mga kababayan sa 4.1% noong November naging 3.9% na lang, bringing the full year average inflation rate po sa 6.0%. So ito yung ni-report mga kababayan ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. So sabi niya, sa gitnaan niya ng uptrend sa international rice prices and the expected negative impact nitong El Nino phenomenon, yung ating Interagency Committee on Inflation and Market Outlook magmo-monitor po sa situation and will propose further temporary tariff adjustments if necessary para ma-sustain natin, ma-maintain natin ang mababang inflation. Kahit sa ibang bansa po, mataas, itong problema po natin sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi man lang po ito domestic problem natin. This is a global problem. Buong mundo po ito nararamdaman kasi magulo ang mundo. May mga tumatamang disaster po, kung ano-anong mga calamities, floods, droughts, dahil sa sinasabi nilang climate change at yung conflict, yung giyera sa kung saan-saan. So, wag nating isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Presidente man lang po siya ng Pilipinas lang. Yung buong mundo po tinatamaan ng ganitong global crisis. Importante po na gumagalaw yung ating mga leaders po sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi man masyado maapektuhan yung ating kabuhayan. Kaya nga may mga binibigay na ayuda sa ating mga mahihirap. Di pa ba yun ang ginagawa ng ating gobyerno? So sabi ni Balisacan, we must remain vigilant sa pagmomonitor nitong presyo ng mga commodities and continue to implement strategies to address short-term and long-term inflation-related challenges. Itong mga strategies niya, kasama rito yung implementation nitong trade policy tools along with sustained investment sa irigasyon, flood control, supply chain logistics, saka climate change adaptation. Kaya nga po, inaasahan natin ngayong taon, papasok tayo sa El Nino. Magkakaroon ng tag-init, apektado yung ating mga palayan, mga pananim. May mga nakaabang na po na mga interventions yung ating gobyerno. Tama pa? So another good news mga kababayan, ito pong investments na nakuha ng ating gobyerno, umabot po ng 1.16 trillion under PBBM administration, and this is the highest in 56 years. Sabi dito mga kababayan sa balita na pinalabas ng Bureau of Investments. Di ba nakakatawa? Ito yung result mga kababayan ng pagbabiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa iba-ibang bansa. Yung latest po, yung pag-travel niya sa Japan. So ito po yung ni-reveal ni Undersecretary Seferino Rodolfo. So resultaan niya ito ng foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos and all other promotional efforts by investment promotion agencies which would be funneled into actual registrations and then into projects, sabi po ni Rodolfo. So for that the BOI in our 56-year history, we were able to register at least 1.6 trillion before Christmas. That's the highest in 56 years, 56-year history ng Board of Investments. Kita ninyo, pinakang the best talaga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. The previous highest was in 2019, 1.14 trillion pesos. Kaya insecure po yung previous administration kasi magto 2 years pa lang.
Magto 2 years pa lang po yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinalo na yung 6 years na 6 years na performance ng previous administration, and the rest of the administrations, yung mga dumaan na mga presidente, lahat tinalo ng ating Pangulo pagdating po sa performance, sa investments. Kaya kailangan po na tuloy-tuloy ito. Pag 2028, Marcos Romualdez. Kaya kanya Mr. Maravillas, laging binabash ng mga dilawang DDS. Kantsaw kanya ng kantsaw. Itong sinasabi natin po, truthful ito lahat. Based siya sa data. Sabi ni Rodolfo, yung ating bansa niya used to lag behind Thailand and Malaysia in terms of investment. But the current figures show, particularly in the first 3 quarters of the year, the Philippines did better than its 2 Southeast Asian neighbors. Kita ninyo, tinalo pa natin yung mga karatig bansa natin, mga kababayan. The major factors niya for such success include the administration's aggressive promotional efforts overseas, as well as the policy reforms initiated by the Marcos government, which were laid out to investors. And then also, of course, very important, if it's not just you are going out for a presidential visit for our mission, you have to bring with you the policy changes that you are bringing to the investors. Lalo pong gaganda yung investments dito pag naisulong na ng Kongreso sa pangunguna po ng Speaker of the House na si Martin Romualdez, yung mga economic provisions po ng ating konstitusyon, yung mga restrictions po, maalis na po yon. Kaya importanteng isupport natin po yung charter change na isinusulong ngayon ng Congress. Huwag kayong nagkikinig doon sa mga paninirang puri ng mga dilawang DDS vloggers. Yan po ang sulsul ng mga patron nila. Pilit nilang pinipigil po yung pag-asenso ng ating bansa para may issue po sila sa ating administrasyon. Sabay promote ng kanilang manok na wala man pong ginawa, mga kababayan, kundi lumunok ng confidential funds. Ano ba? Saka ejiki, tukang-tukang. Wag na po na ganon, mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.